morning guys. It's 12:25 na dito sa Korea. Dito ako sa Incheon Airport. Bali dito ako manggagaling papunta ng Almaty, Kazakhstan. So ang flight ko mamaya is 6:30 ng hapon. So hindi na ako nag-book ng accommodation dito sa Korea. Dito na lang ako mag-iintay sa departure area ng Incheon International Airport. But I'll check kung merong parang capsule hotel dito para at least makatulog ako kasi 16 hours layover so at least makapagpahinga at saka makapag-shower. Okay, di ba? Nakakamiss yung Korea, Guys, ito na yung sasakyan ko na airplane. So nairaos ko na ang 16 hours layover. Guys, ito na, wala nang urungan. Papasok na tayo ng airplane. First time to ride Asiana Airlines. 43K yung pinili ko. Kasi yung una, nakita ko, katabi ko, parang pet seat. Ito na. Guys, ito na, Asiana Airlines. Diba? Medyo comfy. 43K, so doon pa tayo sa dulo. Okay, may pa-TV si AirAsia na merong pakumot, meron ding paunan at saka maluwag yung legroom mo, diba? Ganyan pa tayo. At saka meron siyang headphone, diba? Ay, umuulan dito sa Korea. Sana pagdating sa Kazakhstan maganda yung panahon. Guys, andito na ako sa Kazakhstan. Yes! So, nakuha ko na yung luggage ko. Medyo matagal. Ngayon pupunta na muna ako sa domestic departures kasi hindi pa tapos ang aking flight. Pupunta ako ng Astana. Sige, mamaya na ako magkukwento. Guys, magwi-withdraw muna ako. Based sa aking research, dito sa may Halyk Bank ang nagre-require ng 6-digit PIN. Okay, sige. Try na natin. Oh my God. Sana tumanggap to. English. Enter PIN. Oh my God. 6-digit. Withdrawal is set by bank issued. Okay. Withdrawal limit for bank. Continue. Okay. Tenge. 100,000. Yes. Please don't forget your card. Please don't forget your card. Guys, nakapag-withdraw ako ng 100,000 tenge dito sa may Halyk Bank. Ayan siya. Halyk Bank. So 6-digit PIN. I think 4 and 6 yung pinagtanungan ko na local, sabi niya 4-digit daw yung kanya, so tinanggap dito. Pero yung since yung card natin sa Pinas ay 6-digit PIN, ito na, tinanggap naman siya dito. Yes. Ayan. Salamat naman kay kuya. Okay, so akit na muna ako sa domestic departure. Guys, andito na ako sa Almaty International Airport Terminal 1. Dito yung domestic. Doon ako nang galing. Tumakbo ako papunta dito kasi doon sa kabila yung international. And I think domestic nila maliit lang. Parang onting airplanes lang yung nag-ooperate dito. Ayan, nakita ko SCAT, Fly Aristan, Dazak niyan. Air Astana. So, hindi ko alam kung dahil madaling araw kaya walang masyadong tao. Pero, ayun, malinis naman. Ayan o. Mag-check-in lang ako. After ko mag-check-in, i-share ko sa inyo yung mga tips and yung mga dapat nyong i-prepare before kayo magpunta dito sa Kazakhstan. So yun na nga, nakapag
nag-check-in na ako sa flight ko going to Astana and waiting na lang ako sa boarding time which is 1:30 ng umaga. Ang oras pa lang ngayon ay 1:05 AM. So, eto na. Ano ba yung mga kailangan nating mga Pilipino na i-prepare kapag pupunta tayo ng Kazakhstan? Number 1 is passport na valid for at least 6 months. Okay? Tapos, e-travel. So, since nanggaling ako ng Incheon, ang ginawa ko ay, in transit ko ay Incheon and then ang final destination ko ay Kazakhstan. Tapos, tayo mga Pilipino, visa free tayo dito sa Kazakhstan. Hindi na, parang yung mga Hong Kong, Singapore, ganyan, Thailand. Bubuk ka lang ng ticket, pa-fly, then arrive na. So, yun. And then, arrival card, hindi required ang arrival card dito sa Kazakhstan. Totally wala siyang mga e-arrival card or yung physical na form na finifill outan. Before magpunta dito sa Kazakhstan, download nyo na yung mga apps na makakatulong sa inyo or magagamit yung pagpunta nyo dito sa Kazakhstan. Number 1 is yung Yandex Go. Ito yung parang yan yung color yellow. Yan yung parang ride hailing app nila dito. Similar yan ng Grab natin at saka nung Uber ng ibang bansa. Next naman is yung Yandex Maps and Navigator app. Etong kulay red na parang may location na icon. Ay, wala. Yan. Okay, so bakit natin kailangan i-download yung Maps and Navigator? Yung Yandex Go kasi kulay yellow na ride hailing app nila. Pag nasa Philippines, hindi tayo makakapag-register kasi hindi nakaka-receive ng one-time PIN sa Philippine number. So, nung nagre-research ako, ang sabi, register muna dun sa Yandex Maps and Navigator app, yung kulay red na location icon. Tapos, register lang using Philippine mobile number at saka email address. So, once na makapag-register ka na, puntahan mo na yung Yandex Go na app, which is yung color yellow na parang Grab natin. So, once nasa loob ka na ng Yandex Go, sign in ka na using yung mobile number na niregister mo dun sa Yandex Maps and Navigator na app. Tapos, makakapag-login ka na dun. Once na makapag-login ka dun, gagawin mo, nakalagay dyan yung current location. Una, bali, pag nasa Philippines, kung nasan kayo nang malalagay dyan, ang gagawin nyo, change location lang. Change nyo yung location. Basta, click nyo lang yung burger menu, click nyo yung location. Change nyo sa kahit anong location dito sa Kazakhstan. Pwede Almaty International Airport or basta kahit saan dito sa Kazakhstan. Once na ma-change nyo na yung location, pwede na kayong mag-add ng payment method, yung mga credit card. So, ayan. Tingnan mo, nakapag-add na ako. Once na makapag-register na naman sa Yandex Maps and Navigator app, makakapag-sign in na dito sa Yandex Go, and then makakapag-add na ng credit card or kung anumang payment method yung gusto natin i-add. Tapos, mostly ng ATMs dito sa Kazakhstan, yung ina-accept nila is yung 4-digit PIN pa lang. So, based sa aking research, ang ATM na tumatanggap ng 6-digit na PIN, kasi di ba sa Pilipinas 6-digit tayo, is yung Halyk Bank, yung pinag-withdrawhan ko kanina. Hindi yung Halyk ka. So, eto, Halyk Bank. Yan. Ang exchange rate as of kanina is 0.10. 1 Kazakhstan tenge equals 0.10
pesos. So, ang currency pala nila dito ay tenge. T-E-N-G-E. Always check the weather before your flight. So, nung nag-check ako ng weather, 3rd week ng September, ngayon, parang transition pa lang ng summer to autumn. Ang forecast na nakita ko ay 23 degrees sa umaga, tas mga 11 degrees sa gabi. Pero kanina mga madaling araw, nung dumating ako, 12 degrees yung temperature. Immigration sa Pilipinas, the usual naman na question, government employee, anong purpose ng travel, at saka kailan ang balik. Sa akin wala nang hiningin mga documents. Hindi rin tinanong kung saan yung final destination or kung saan ako pupunta. So from Philippines, kung pupunta ng Kazakhstan, either ano lang siya, via Incheon, South Korea, or via Kuala Lumpur, Malaysia. So, pag Kuala Lumpur, easy access tayo kasi wala naman tayong visa, no need for visa. Pero pag South Korea, kailangan natin ng Korean visa. It so happen na meron na akong multiple entry, kaya nag-via Incheon ako. Hindi lang yon, and mas mura kasi ang pamasahe kapag via Incheon. Hindi ko alam, parang mas malapit yata, parang 7 hours kasi from Incheon to Almaty. Pag Kuala Lumpur yata either 8 hours or 9 yun. Kaya siguro mas mahal. Nung nag-book ako nito, July, parang 3rd week ng July, ang pamasahe from Incheon to Almaty round trip is 27,000 pesos. Kung magva-via Kuala Lumpur naman, AirAsia X, ang pamasahe ay aabot ng 40,000. So, di ba ang laking difference? So, yun. Buti na lang meron akong Korean multiple entry visa. So, nakatulong siya sa trip ko na to. Guys, I arrived sa aking final destination, which is itong Astana. So, ang weather temperature is 8 degrees Celsius. Ang oras na ngayon ay 4:22 a.m. So, magbubuk muna ako ng aking Yandex Go na service papunta sa aking hostel. Lamig. Parang mali ako ng na-empake puro mga polo shirt, tas onti lang yung jacket na dala ko. Hi guys, good afternoon. So, hapon na pala dito sa Kazakhstan. Tinanghali na ako ng gising. Bali, nakapag-check-in ako dito sa may Caps Lock and Caps Lock Hostel around mga 5 a.m. na. Tapos nag-brush na lang ako, tapos natulog na lang ako agad, tapos pagising ko mga alas 12 na. So, okay, fun fact, itong Astana, ito yung city ng Kazakhstan. Astana yung former name ng capital nila, pero ngayon pinalitan na nila to ng Nur Sultan. So, kaya kung magse-search kayo sa mga Agoda, Booking.com, pag nilagay nyo Astana City, walang lumalabas. Kasi Nur Sultan na ang pangalan ng city nila dito. Okay, so ito kaya pinili ko tong Caps Lock kasi may mga katabi siyang restaurant, pero hahanap ako ng convenience store para i-okay. So, may mga kailangang anik-anik na bilhin. Ayun, mabibili ko na. Tapos dito pala sa pinag-iistayan ko, malapit na yung Baitarek. Doon lang siya banda. Dito nga ako. Doon lang siya banda. Parang 6 minutes walk lang from here. Kaya siya na yung pinili ko na accommodation. O diba, ang ganda dito sa Kazakhstan. Ang ganda nung road condition nila. Walang mga pothole. Diba? Okay, temperature pala ngayon is 16 degrees Celsius. It's around 1:18 p.m. So kahit ganun katirik yung araw, malamig siya. Ngayon, dahil maaraw, maglalabas ako ng payong mamaya. Wala akong pakialam kung titingnan nila ako.
walang mga nakapayong sa kanila. Turista lang ang magpapayo. Tsa! Okay, maglalakad na ako papunta ng Baytarek. O ayan, nagpaing na ako. Hindi ako pwedeng maarawan kasi nagte-threaten na yun ako sa mukha. Okay. Ito palang Kazakhstan ay 3 hours behind sa Philippines. Gulong-gulo na ako sa time difference kasi galing ako ng Korea, which is 1 hour ahead naman sa Pilipinas. So, yan. So walking tour tayo. Third week ng September, transition ng summer to autumn, kaya yan, nag-yellow na yung leaves ng iba, pero ayun nga, so malamig na pa talaga siya. Mostly ng mga dala ko ay polo shirt lang, buti may nadala akong mga jacket, pero sila ano na sila dito, pang malakasang winter outfit, puffer jacket na sila at saka mga coat na yung dala na nila. I love Kazakhstan. Tinignan nila ako, sabi, ano, nakapaying na yung tanga-tanga. Wala pa akong pakialam. So, okay lang pong ma-judge. Kasi naman masunog po yung mukha natin. Pangit-pangit na nga, lalo pong papangit. Tsa! Okay. Yung nagbubook ako kahapon ng Yandex going to dito sa accommodation, hindi tinatanggap yung booking ko kasi nag-fail daw yung pag-charge nila ng transaction sa credit card ko. Nauna kang in-enroll, so ngayon nag-enroll na lang ako ulit kanina. Hopefully gumana siya. Sarap ng lamig dito ah. Hopefully gumana siya. Feeling ko naman gagana siya kasi hindi ko alam kung binablock lang ni Union Bank yung mga transaction ko international kasi nga sila lagi yung may yung parang nai-scam yung card ko. So in-enroll ko yung isa kong card, so hopefully gumana siya. Kikita nyo ba yan? Yan yung Baytarek, tapos dito lang yung accommodation ko. O diba? Ang lapit. Sige, pupuntahan ko na muna siya. Lalapit na ako kay Baytarek. And then pag nandun na kayo sa Baytarek, marami pang ibang attractions na pwedeng puntahan na malapit sa kanya, like yung Kansatir Entertainment Complex, yung Lovers Park, tsaka Astana Central Park. O diba parang one stone, hitting several birds in one stone. Char! O diba, andito na ako. Ang lapit lang. Tapos ayun, may mosque doon. Tapos I think si Kazakhstan, obsessed sila sa mga architecture emerald. O diba? So ano yan? Itlog yarn, ganyan. Hindi, nakita ko rin to eh. Check ko mamaya kung ano tong building na to. Hindi ko mabasa kasi naka-local language eh, so hindi ko alam kung ano yung mga yan. Pero diba, ayun sinasabi kong sa Tier Entertainment Park. Ayun, sige, ano kaya unahin natin? Hindi, dito na tayo kay Nur Sultan. Tsaka habang maganda yung araw, nandito siya, magpipicture ako dito. Guys, magpipicture lang ako. Okay, sa search ko na to, ito pala ay National Archives of Kazakhstan. Skip na natin yan. Ito, Kepye. Ano yung Kepye? Search ko, parang ano to, mall or grocery siguro. Guys, itong Kepye ay shopping mall nila dito sa Kazakhstan. Di ba? Pag may time tayo, pasok tayo dito mamaya. Or baka dyan na lang ako kakain. So ngayon, tuloy natin ang pag-explore dito. Dito pala maganda yung photo spot. Ayan, para may flower effect. Okay, papunta naman ako ngayon sa Kansatir Entertainment Complex. Ito yung Kepye. Tapos ito yung Baytarek. Ang ganda Maliban sa Luneta Park, saan pa ba sa Pilipinas merong park na malawak? Diba?
Yung nakaka-relax. Eto, malapit na ako sa Cansatir Entertainment Complex. Tapos meron silang parang ano yun, Atlantis ng Dubai. Sige, i-check ko kung ano yun mamaya. Medyo nakalimutan ko na kung ano yung mga pinagre-research ko yun. Pero ang mahalaga, nandito na tayo sa Kazakhstan. Ito na muna ang inuna ko, Astana, ang kanilang capital. Maganda ng mga bulaklak. Okay, fun fact ulit tayo guys. Teacher Marlon ako for today's video. Char! So, itong building na to is KMG headquarters or Kasmonay Gas building located dito malapit sa Khan Shatir. Features a large gate in the style of the Atlantis Hotel in Dubai. O, diba? Kaya sabi ko, ay, ba't mukhang Atlantis? Okay, habang hinahantay nating makaalis sila ate. Tsari. Ito yung Cansatir Entertainment Center. Ito ay landmark 10 Shape Shopping and Entertainment Complex dito sa Nur Sultan or Astana dito sa Kazakhstan. Diba? Tontuwa sila sa pagpipicture. Hindi pa ako makapag-picture. Ay no, ang ganda naman dito. Diba? May fountain sa magkabila. Tapos ito yung parang Atlantis style. Total, malapit lang naman ako dito. Pwede ko siyang bisitahin sa gabi para makita ko siya ng gabi. Kasi maganda rin yung pailaw dito sa may Astana. Nung papunta ako ng hostel kaninang madaling araw. Ganda ng mga ilaw ng mga building. So mamaya, i-check ko siya para meron ng picture sa umaga at saka meron din picture sa gabi na kahit na polo shirt lang ang dala. Ito another tip guys. So nung nag-check ako ng mga tours, actually wala sa Klook. Ang merong mga tours na ino-offer for Kazakhstan is either sa Get Your Guide or sa Agoda. Nag-check ako ng parang walking tour or basta city tour dito. Ang cost is 2,900 yata. Walking tour yun. So parang ang mahal. So nung nag-check ako, nag-research ako, itong mga attractions na to is magkakalapit lang pala. So ang ginawa ko guys, chinek ko yung itinerary ng tour ko, ano yung mga pupuntahan nila. Kasi dun sa Get Your Guide or dun sa Agoda nakalagay naman kung ano yung mga places na included dun sa walking tour or dun sa city tour. Tapos nung sinearch ko siya, magkakalapit lang pala. So, I decided na to book a tour tapos i-DIY ko na lang siya. O ito, libre pa oh. Di ba? Magkakalapit lang naman sila. Ito na si Cansatir. Tapos, andun si Baytarek. Tapos, may iba-iba pa. Meron pang botanical garden dito. And kung ano-ano pa. So, pupuntahan ko tong mall ng Cansatir. O, diba? Tsaka yung park nila. Ay, ano mo. Summer pa lang kasi kaya hindi pa nag-iiba yung kulay. Pero pa-autumn na. Kasi yung weather parang autumn na tapos guys, may mini bazaar din dito. Ay, ito yung parang kanilang traditional slippers. Diba? Bil kaya ako niyan. Tapos ano to? Keychain. Tapos ano pa ba sila? Belt, hat. Ay, hat. Naku, kaso baka mamaya tourist price to Nagkukuripot na naman. Okay. Ref magnet. Tapos, traditional na damit nila. Bayan. So, yun nga lang. Credit card is widely accepted here. Pero pag dito sa mga bazaar, kailangan nyo pa rin cash ipambayad. Sige, tingin ako ng magnet ba dun or sa Almaty na. Ayan. Okay, so tingnan nyo ang kulit nung ang cute nung police mobile nila. Policia. Diba parang laruan lang. Magpahuli kaya ako sa police. Wag na. Afraid tayo sa mga police. So ito na yung
Khan Shatir, may H pala yun. So, Shatir, not Satir. Pasok ako sa loob. Tingnan ko kung anong meron. Okay, up close sa Khan Shatir na tent shape na mall. So, eto na. Papasok na ako dito sa entrance ng mall. Ano to? Kipi siya entrance. Ayan. Mall, escalator agad. So ito na yung mall. Feeling ko maliit lang siya since patent shape siya na triangle. Pero may init dito sa loob ah. Ito, mga winter clothes. Ito, mga donut, ganyan. Mga pastries. Okay, pero hindi ako mag-shopping for today's video. May Armani Exchange. So, paikot siya. Paikot yung shape niya. Malaki din pala yung mall, oh. In-underestimate ko daw. Na porke triangle, maliit, ganyan. Oh. May pa-dinosaur pa sila. Tapos parang may mini, ano to, ride dito sa loob. Kaso, yon mga butik-butik, parang same din na nakikita natin or meron tayo sa Pinas. Lumabas na ako ng mall kasi baka mamaya mapa-shopping pa ako. Wala nang space sa luggage ko. Tiyar! Pero yung totoo, wala lang perang pang shopping eh. Sige, dahil hindi pa ako nagbe-breakfast. Ano na to? Combination na to. It's 3:45 na dito sa Kazakhstan. So, ano ko na siya? Lunch snack. Ganyan. Nakita ko ng Kazakh restaurant. Malapit dito sa may Khan Shatir na mall tent. Ay hindi, malapit din sa may parang Atlantis na building. So, i-check ko muna yun. Baka doon na lang ako kumain. If not, dun sa may Turkish restaurant na malapit sa accommodation ko. So, feel kong kumain ng mga ganun ngayon. Okay? Ay, ayun, oh, may mos. Yun yata yung Nur Sultan. Puntahan ko yun mamaya. Gusto ko pag may ilaw na siya. Kumbaga, madilim na. Para maganda mag-emote-emote. Char. Okay, so bumalik ako dito sa bazaar and bumili ako ng ref magnet. 1,000 Kazakh lang siya. Parang every time na pumunta na ako sa iba't ibang lugar, bumibili na ako nito para meron akong remembrance maliban sa pictures. Tapos meron pa rin siyang mga ganyan, ano to, doll. Ito cute eh, oh. Kaso maganto kaya ako. Tsa. Ito yung hat, kaso naman saan ko isusuot to? Diba? Ayan. Ay, parang gusto kong bumili nito. Tapos kumamaya sa mas. Ito yung sinasabi ko, Kazakh cuisine, kerege. Kaso bakit parang mga madam at saka businessman ang mga kumakain? Sige, search ko na lang muna sa internet kung anong menu nila at saka kung magkano. So, na-search ko na itong kerege. Ito yung parang may nagsasayaw sa gitna. And pero walang nakalagay na minuto. Parang may mga murang-murang nasa 200. Siguro yung mga appetizer teng eh. Yun nga lang, parang for group siya. Kainan ko na lang yung nakita ko dito sa may malapit sa may Baytarek, yung outdoor para at least al fresco. May view habang kumakain. Habang may nagko-concert dito. Pabalik na muna ako doon. Dito may mga restaurants din dito sa tabi. Kasi hindi ko mabasa, so paano ko masi-search? Ito, grill bar and karaoke. Del Papa, ayun, medyo may English doon. So ano si Del Papa? Pero parang gusto ko makatry ng Kazakh cuisine. Since andito na tayo, di ba? Try natin ang mga meats nila. Ayun, na-search ko. Si Del Papa, ano siya, mga Italian. Pasta, lasagna, ganon. Hindi ko feel kumain ng Italian cuisine today. Gusto ko Kazakh, Turkish o kaya
Arabic cuisine. Ganyan ang gusto kong kainin. So, dito kayo nakita, malapit kay Baytarek. Ito rin yung ginaganda kapag DIY tour ka lang. So, hindi ka nagmamadali. Kung meron ka nang gustong skip mo na. Kung baguhin mo yung itinerary mo, magagawa mo, di ba? Hindi ka pressured. Nagtitipid lang pala kaya hindi nag-book ng tour. Anyway, sige, nagugutom na talaga ako. Ay, ito yung mosque. Mamaya ako siya pupuntahan. Ayan siya. Puntahan ko siya mamaya pag gabi-gabi na, at least. May ilaw na yan. Tapos, change outfit. Para iba naman yung OOTD, diba? So, kakain muna ako. Guys, andito na ako sa isang restaurant. Korean restaurant pala siya. Nakita ko na lang siya, tapos may mga available kasi na seats tsaka dito sa outdoor. So, dito na ako kumain. Siguro mamaya ako na lang itatry yung traditional Kazakh or yung mga Turkish na pagkain or Arabic. Nagugutom na kasi ako. So, in-order ko yung bibimbap at saka yung chapcha yata yun na may sweet potato at saka isang berry na drink. Noodles with sweet potato and beef. So, chapcha. Babalik muna ako sa accommodation ko, guys. Parang tinatawag ako ng kalikasan. Tapos magpapahinga lang ako ng onte. Tapos, lalarga na uli ako mamaya. Tapos, i-check ko kung okay na yung credit card ko dun sa Yandex doon. Hi guys, so nakapagpahinga na ako, 1 oras din ako nakatulog. Tapos nag-shower lang ako na mabibilis. Ngayon, pupunta ako sa isang mosque. Kasi maganda yung lighting ng mga mosque dito pag gabi. Tapos tingnan nyo si Baytarek. Oy, ganda gumagano ng ilaw. O diba, si Baytarek may ilaw na. So nice naman. Iba, kita nyo ba? Ito. Oh, diba, may ilaw na si Baytarek. Sige. Pupunta ako sa Nur Sultan Mosque. Dito lang din siya, malapit lang siya dito kay Baytarek. Hindi ko muna siya pinuntahan kanina kasi gusto ko siyang makita ng gabi. Yung may ilaw, yung mga dome-dome niya. Ito ang Astana paggabi. Ayan na, medyo maganda yung ilaw nila at saka maliwanag yung kalsada. So sige, pupunta na ako dito kay Mosque. Kasi mag-iikot-ikot ako mamaya kung saan man tayo makarating. Okay, so ito na si Baytarek sa gabi. Maganda siya pero mas maganda si KMG. Ayun, mamaya lalapitan ko yun. Total, papunta rin ako dun sa Nur Sultan Mosque. Malapit lang siya dyan. Guys, ang sarap maglakad-lakad dito. Kasi syempre malamig, diba? So kahit naka-puffer jacket ako, hindi ako pinagpapawisan. Tapos maliwanag, malinis, di ba, maluwag yung park. Tingnan mo. Ito na si KMG. Ang ganda. At saka si Khan Shatir. Di ba? Dito ako maglalakad sa kaliwa. Pero unahin ko na munang puntahan si Nur Sultan Mosque kasi naman talaga yung goal ko na mapuntahan today. So yun ang nasa itinerary ko sa gabi. Tapos saka na lang ako babalik dito para mag-picture uli sa gabi dito kay KMG. Ang ganda. Okay, Nur Astana pala yung pangalan ng mosque, hindi Nur Sultan Mosque. Yan, parang merong prayer. Naririnig ko. Naririnig nyo ba? Ay, di ba? Tingnan nyo yung building dito. Di ba? Kumukuti-kuti. Tapos ito na yung mosque. Naharangan lang ng mga puno eh. So, nakastop pa. Waiting lang ako para tumawid. Ito na yung Nur Astana Mosque. Pero parang sa likod to eh. Hindi, ito na pala yung harap niya. Tapos ito yung fountain. Kaso ba't parang madilim?
Hindi tayo magpipicture para para may ilaw. Oh guys, nakapag picture na ako in video dito sa Nur Astana Mosque. Puntahan ko na lang muna uli yung KMG at saka yung Khan Shatir tent kasi maganda yung ilaw dun eh. Okay, let's go! So isang attraction na naman ang napuntahan natin dito sa Astana, Kazakhstan ng free check. Okay, let's go! Ay, ang ganda talaga ng park sa gabi. Oh, ba? I love Kazakhstan. Char! Oh, diba? Ay, ang ganda niya sa gabi. Oh. Winner na winner siya sa gabi. Okay, nakuha ko na ng video and photo to KMG na building na nasa likod niya si Khan Shatir. So ngayon pupunta na muna ako dun sa may presidential place, yung merong I love Astana. Ay, eto nangangalahati na ako. Ito na si Baytarek. Andoon si Presidential Palace. Tapos may mga building dito and hotel. The Ritz-Carlton. Sana soon makapag-check-in tayo dyan. Sa tamang panahon. Char! Okay, medyo mukhang malayo pero kakayanin. Malamig naman eh, so hindi nakakapagod maglakad. Aja. Ganda naman ng mga bulaklak dito, oh, bloom na bloom. Diba, hiyang na hiyang. Oh, diba? Alagang alaga. Only in Kazakhstan. Ayun na si Presidential Palace. Ayun. Ito na, malapit na ako sa katotohanan. Ayun na, ang ganda. Grabing ilaw nila, no? Medyo parang may resemblance dun sa mga ilaw dun sa Nanjing Road. Ay, dun sa may Daband sa China. Oh. Nagaan sila ngayon. Nagdidilig sila. Ay, parang maganda yung ganito. Teka nga. Ganito saan sa Pilipinas eh, kundi lang kurakot yung mga politiko eh. Char! Hanggang dito na bubwisit, diba? Kakairita kasi eh. Ay, ang malas. Nakasara yung overpass. Hindi ko alam kung meron pang ibang way papunta doon. Kasi ginagawa yung overpass eh. Paano kaya to? Saan kaya iba pang daan para makapunta doon? Oh, saan ka? Gumagalawang pailaw dito oh. Diba? Yaman sa kuryente eh. Tapos doon pa. Ayun na yung Presidential Palace. So near yet so far. Bakit kasi ginagawa yung mga daanan, yung overpass papunta sa kanya? Dito naman sa baba, walang naglalakad. Baka mamaya sarado rin doon. Mas papagod lang ako. Ang gagawin ko na lang, mukhang ayaw niya magpalapit sa atin. Balik na lang siguro ako sa may Nujrol Boulevard. Tapos maghanap lang ako ng makakainan. Parang gusto ko ng kebab. Dito pala ako sa bridge. Oh, ayan o. Ayun yung highway. And guys, dito na ako kakain sa Turkish Taste. Katabi lang siya ng accommodation ko. Para gusto kong kumain ng mga kebab eh. Ang in-order ko is yung beef doner. And dito na lang ako uupo sa labas. Guys, ito na yung order ko. It's beef doner and baklava. Alright, thank you. Oh, diba? Thank you. Alright. Grabe. Picture muna natin. Gusto ko yung amoy na mango. Ang tamanghang. Tomato soup. Asim, sarap. May pita. Palaman ko yung kebab tea. Lagyan natin ng pipino. Then I think this is dragon fruit.
onion, and tomato. Tingnan natin itong baklava. Ito yung traditional dessert ng mga Turkish. Pistachio. Hindi ganun katamis kasi yung nakain ko sa Pilipinas, yung sa isang Mediterranean restaurant, medyo matamis yung baklava nila. Dito hindi ganun katamis. Oh, mura lang yung kinain ko, 5,115 tenge lang. So parang mga nasa 500 plus. So mas mura pa siya kaysa sa kinain ko kanina sa Korean restaurant. So uuwi na muna ako sa aking accommodation at magpapahinga na. Guys, ito pala yung pinag-i-stayan ko dito sa Caps Lock Future Hotel. Parang may sarili-sarili kayong pad.